Last week, sinubukan ko mag-video nitong mga ref tab natin sa likod kahit na maggagabi na. And then I thought, gawin na lang tong talagang video. I-upload ko sa YouTube. Dapat pang B-roll lang tong mga shots na to eh. Ayun, so medyo ASMR. Well, ang maririnig nyo lang naman yung mga crickets and yung mga aso sa paligid, mga motor, random na motor sa labas. So ayun na nga, so ang unang update natin is we have uh, thriving na community ng balloon molly fish dito sa malaking batya natin. And then dito naman, update sa mga fry. Well, yes, we have fries na dito sa second fish tub natin ng balloon mollies. Though iba-iba sila ng kulay, and I think those na merong matingkad na yellow or orange na kulay, I hope hindi sila matulad dun sa mga parents nung or dun sa mga kapatid ng mga nanay at tatay nila na merong defects. So dito makita nyo sobrang green water na nung ref tab 2. Healthy naman yung green water na yan para sa mga isda. Well, kailangan natin sila paminsan-misang bawasan yung algae sa tubig. So, konting bawas lang naman, siphon natin yung ilalim, hindi palitan. And then, okay na ulit siya. And then, dito naman sa mga grupo na lalagyan natin sa gitna, andito yung kohaku and then yung p-dirt nating mga gapi. Though gusto ko sanang palitan or i-rearrange itong fish tubs natin sa likod, mahirap din kasi tulad nito, sobrang green water na niya. Gusto ko sanang mas makapag-create ng mas magandang silong sa kanila. Kasi hindi ko na nasa siphon yung ilalim. Though hindi wala namang namamatay sa kanila ngayon, as in ngayong siguro magto 2 weeks na halos walang namamatay sa mga isda ko. Sobrang konti. Hindi ko na matandaan ganun ka konti yung namamatay. Di tulad ng mga nung nag-ulanan, sobrang dami namatay dahil sa lamig. Ito mga kuha ko natin, sobrang gumaganda na yung kulay nila. And I hope magpatuloy ito. Lumaki yung katawan nila. Talaga yung power feed ko to sa mga susunod na araw. Talaga lang sobrang daming mga meeting ngayon sa trabaho. And kung kailan ko pinag-iisipan na sipagan, na naman dumadami talaga yung trabaho. So ito naman yung mga p-dirt natin. So itong mga algae covered na guppy grass galing dun sa tub na pinakita ko kanina. Ngayon lang siya nag-green yung water. Pero ano yan, healthy ang tubig na yan. And actually, we have fries na dito sa tub na to. Ang dami nga actually. Ang dami-daming fries. Yung iba medyo light sila. Hindi ko alam kung bakit ganun p-dirt may light na fry. I guess magkakakulay lang talaga sila kapag nag-mature na yung mga fry natin. So dito, tatry ko lang ipakita sa inyo na ayan, may p-dirt tayo. This is a male. And makakuha tayo ng female dyan with some fries. Ayan, wala pa yata tong fries eh. Yung susunod na salo ko na only fries. Ayan, may mga fries na. So napakadami talaga niyan. Nagulat na lang ako na nag-spawn ka agad sila, though hindi pa sila ganong ka-mature. And ayan, meron tayong 2 pairs of p-dirt dyan, though initially meron tayo dapat 6. So ayan, ang dami nating fries. So kahit saan ako sumalok dyan may fries. And surprisingly, hindi pa rin sila nawawala. Nagugulat ako kasi ang pinapakain ko dyan, dinurog na PO1. Talagang dinudurog ko lang sa daliri. And then, ayun, nag-thrive sila dyan. So hopefully, mapalaki natin yung mga fries na yun. Hindi ko sila itatry separate sa parents nila. Doon ko lang talaga sila palalakin sa tab na yun. Until siguro, sila, mga juvie na. And then, isa-separate ko na lang yung parents para hindi maghalo-halo. Then, tingnan natin. Baka swerte tayo sa p-dirt guppies. Then, ayun. And then, ito naman. Itong mga tabs natin sa taas na may halaman. Same color sila throughout. Simula nung na-green. Hanggang dyan lang sila sa yellow-green. So, dalawa yan tab na yan. And then, ginawa ko silang sanctuary ng mga may defect natin na isda. Instead of fecal, yung mga isda na yon, dito na lang natin sila pinatira. So yung kabila, guppy chops, and then dun sa isa naman is yung balloon mollies na may defects. You can browse my channel guys if you want more videos about balloon molly. Marami tayo dun mga video kung paano mag-alaga, kung paano ba magpaanak. Ayun, yung mga sakit na pwede nyo ma-encounter sa pag-alaga ng isda. Minsan naman hindi nagkakalayo yung mga pamamaraan sa mga iba't ibang isda. Malalaki lang yan, maliliit, pero isda pa rin yan.
So ayun, so visit nyo lang yung channel. Huwag nyo kalimutan guys na mag-iwan ng comment dyan below, and maraming salamat sa mga nagko-comment, and eto yung iba sa kanila na nagpa-shoutout. So maraming salamat sa inyo sa pagsuporta, and sa marami pang nagpapa-shoutout dyan. So nagka-rate kasi ako ng compilation doon magpapa-shoutout, kaya lang nagka-problema yung PC ko and kailangan ko i-reformat. And then ngayon ito na nga yung malinis na setup to create our future videos. Ayan, so maraming salamat sa mga sumusuporta. Kayo yung dahilan kung bakit nagiging quality yung mga video natin, and sana tuloy-tuloy tayo. Maraming salamat. Ingat.